sama-sama tayong magiging karakli. Mga kapuso, bago sa saksi, kani-kanina lang ay dumating na si Mary Jane Veloso sa Soekarno-Hatta International Airport sa Indonesia. At anumang oras mula ngayon ay ililipad na siya pabalik sa Pilipinas. Sa kanyang maiksing mensahe sa media, naghatid ng pasasalamat si Veloso. Sa pagkulang mo. Go! Please, sa Presidente ng Indonesia, ano masasabi mo? Maraming salamat po para kay President Marcos sa lahat. Kay Pangulong Marcos, please. Last, kay Pangulong. Matapos ang halos 1.5 dekadang pagkakakulong sa Indonesia, maya-maya lang po ay babiyahe na pauwi ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Pero hindi pa tiyak kung mahahagkan siya ng kanyang pamilya bago dalhin sa piitan sa Mandaluyong. Saksi, si Emil Sumangit. Mula sa Women's Detention Facility sa Jakarta, Indonesia, ibinyahe na si Mary Jane Veloso patungong airport. Ayon sa Bureau of Corrections, hindi na siya poposasan at hindi na rin susuotan ng body armor. Isasakay si Mary Jane sa commercial flight at inaasahang darating sa NAIA bandang alas 5 ng umaga bukas. Pinirma na kahapon ni Mary Jane ang travel papers para sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Ang instruction, wag na sa airport kasi alam nyo naman, busy po yung airport natin, holiday. So we will be distracting or disrupting the operations. So we want a smooth transfer. Kanina, pinuntahan namin ang piitan sa Jakarta kung saan inilipat si Mary Jane. Dito namin nakilala si Wen, isang Indonesian na miyembro ng NGO na tumulong kay Mary Jane mula nang siya ay makulong. Binigyan niya ako ng litrato ng mga batik at artwork na likha ni Mary Jane. May mukha ito ni Mary Jane at sa gitna nakalimbag ang tula na kanyang gawa. Naglalaman ito ng kanyang naging karanasan sa isang dayuhang piitan. It is very happy for me, myself, and for our organization because it's for 10 years already with her. It's really touching me. Yeah. Because every year I visit her in Yogyakarta. Halos 15 taon ding nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos mahulihan ng heroin. Sa maletang pinabitbit lang umano sa kanya. Bibitayin na sana noong April 2015 si Veloso, pero napigilan ng mamagitan si dating Pangulong Noynoy Aquino. Emosyonal ang mga magulang ni Mary Jane nang makausap ko sila noon dito sa Indonesia. Hanggang nandito kami, ang isipin mo, mahal na mahal ka namin. Ngayon, hindi na maitago ng pamilya ang labis na pagkasabik sa kanyang pagbabalik. Hindi na nga po ako nakakatulog, hindi na makakain. Sigurado pugpug po ang akap namin sa kanya, halik at lalong-lalo na yung 2 bata. Galing Nueva Ecija, luluwas din pa Maynila ang mga kapatid ni Mary Jane. Lakad sila. Umaasang makikita agad si Mary Jane pagbaba nito sa eroplano. Pero sabi ng Bucor, ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong para sumailalim sa 5-day quarantine. Ilalagay siya sa selda kung saan naroon dati si Cassandra Leong. May CR, may beddings, and then of course kung may bisita siya, meron namang may kumbaga hallway, may espasyo para doon na sila mag-usap kung matatransport sa ngayon ngayong gabi. So may countdown tayo niyan ng 5 days. Tama-tama sa bispiras ng Pasko, pwede yung family visit, whole day yun. Kaya umaapela sa Department of Justice ang abogado ng pamilya Veloso na makita at mahagkan si Mary Jane kahit saglit. Lalo na sa sitwasyon ni Mary Jane, halos 15 taon na hindi nakita dito sa Pilipinas. Kung makita man nila ay sa piitan, sandali lamang yan at minsanan lang, no? Doon sa 15 taon na yon. So, mahalaga yan. Pero ang pinakahiling ng pamilya, Sana po, pagdating ng 24, bigyan na ng clemency kaagad ng ating Pangulo para makauwi na po. ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pa silang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Ang prioridad daw muna ni Pangulong Bongbong Marcos ay maibalik si Veloso sa bansa nang walang delay. We will not talk about that yet. Let's wait for her repatriation because it's premature to speculate kung what we will do. Nang talungin ng Pangulo tungkol kay Mary Jane sa pagpapasinaya ng One Stop OFW Action Center ng DMW,
ang tanging niyang sinabi. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. At makibalita tayo ngayon kay Emil Sumangil na live ang pagsaksi mula mismo sa Indonesia para tutukan ng mga update kay Mary Jane Veloso. Emil, ito ba'y nagaganap na press con? Live na rin ito? Sinasagawa ngayon ang press conference dito sa isang lounge sa loob ito ng Terminal 3 ng International Airport dito sa Jakarta. Ito ay pinangungunahan ng mga opisyal ng Indonesian government at sa pakikipagtulungan na rin ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at ang iba pang opisyal ng gobyerno. Si Mary Jane ay bahagyang nahilo, kaya kailangan siyang tignan ng mga doktor. Siya ay sinasabing nahilo sa biyahe mula doon sa kanyang piitan patungo dito sa press conference area sa loob ng airport. So, doktor mula sa Bureau of Corrections na mula sa Maynila ang tumingin sa kanya at humigit kumulang 30 minuto siyang pinagpahinga dito sa lounge bago isala ngayon sa press conference. Pagbaba niya ng van, nabigyan ng pagkakataon ang GMA Integrated News na makapanayam si Mary Jane at ang una niyang nabanggit, ito sa pusong pasasalamat sa mga kababayan, sa mga Pilipinong nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Ikalawa, nagpasalamat siya sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at sa Pangulo ng Indonesia bago tuluyang naglakad papasok dito sa lounge. So, ang tansya, humigit kumulang 30 minuto magtatagal ang press conference na ito at pagkatapos, ganap na mag-aalauna ng madaling araw mamaya, oras dyan sa Pilipinas, siya ay sasakay na sa commercial flight pabalik ng Maynila. So, hindi ko lang makunan sa ngayon dahil nasa likuran ko mga taga-NBI at Bureau of Corrections ang magbibigay ng seguridad kay Mary Jane sa tulong na rin ng ilang pang opisyal ilang pang kawani mula sa Women's Correctional Facility dyan sa Mandaluyong kung saan siya itidiretso. Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Arestado naman ang 3 sangkot umano sa magkasunod na pagnanakaw mula sa mga makinang ginagamit sa e-money transfer sa Quezon City. Mahigit 100,000 piso ang nalimas ng mga suspect. Saksi, si Nico Wahe. Madaling araw noong December 12, nakunan ng CCTV ang pag-alis ng mga lalaking ito na galing sa isang self-service electronic money transfer na nasa labas ng convenience store sa Barangay North Fairview, Quezon City. Sakay ng 2 motorsiklo, bumiyahe ang 3. Pero yung pala, pinuwersa nilang buksan ang makina para malimas ang pera. Inireport ito sa mga pulis kaya binantayan ng iba pang machine sa lugar na pwedeng targetin ng grupo. Possible na merong ulit na mangyari. Since the scenario, the situation is very accommodating sa pagnakaw kasi wala nga nagbabantay. CCTV lang din. Hindi nagkamali ang mga pulis. December 14 nang mamataan ulit ang mga suspect na nasa isa pang branch sa Dollar Street sa parehong barangay. Pinasok muli ang kinalalagyan ng machine, pinatay ang ilaw, saka ginawa ang pagnanakaw. Ayon sa QCPD Police Station 5, nasa 120,000 pesos ang nalimas na grupo sa 2 branch. Sa pagbabacktrack ng mga pulis, natunto ng tinitirhan nila. Yung nahuli naming 3, tiga dito sa Quezon City, and the other one is Caloocan, somewhere in Caloocan. So, nakipag-coordinate kami sa Chief of Police ng Caloocan na magkakaroon kami ng hot pursuit pa doon sa follow-up. Naaresto ang 3 suspect. Ang isa pa nilang kasabwat na minor de edad na taga Caloocan, hawak na raw ng DSWD. Opo, kami po yun. Pero lang ang kahirapan ng buhay. Pangalala, pampasko lang sana. Oo. Kaya lang po ng kahirapan, sir. Maharap sa reklamong robbery ang 3. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi.
Arestado sa Taguig ang isang inang ibinebenta umano online ang bagong silang na anak. Ayon sa pulisya, nagpanggap silang interesadong ampunin na ang 13 araw na gulang na sanggol. Mahaharap ang suspect sa reklamong human trafficking at paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagpaalala ang PNP sa mga nais magpaampon na anak na kailangang sumunod sa tamang proseso. Nangako ang PhilHealth na irerekomenda nila sa Kongreso na ibaba ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Kasunod po yan ang mga puna sa kanila na tila mas tutok sila sa investment kaysa sa pagpapalawak ng mga benepisyo. Saksi, si Jonathan Andal. Ang utak po ninyo ay investment, hindi po service. Ginisa ang PhilHealth ng mga miyembro ng Good Government and Public Accountability Committee ng Kamara kung bakit tila raw inuna pa nilang i-invest ang kanilang pondo kaysa ipinantulong sa mga miyembro gaya ng pagpapalawak ng mga benepisyo. Sabi ni Congressman Romeo Acop ng Antipolo, sa loob lang ng isang taon, kumita ng interes ang investment ng PhilHealth ng halos 10 bilyong piso. Ang nakikita ko business na kayo The money of PhilHealth should be used to increase the package or to decrease the contribution. Sorry, Mr. Ledesma. Chinek ko yung background mo. Investor, mga pinanggalingan mo pala sa mga investment, asset, liabilities. I understand magaling ka sa investment. But this is an entirely different matter. So dito, ang investment natin dito, buhay ng tao. We have already begun to change our policy. So yes, it is showing that our investments are increasing, so and so. But again, I'm humbly asking this honorable committee to give us just a little more patience. And in the next few years, iiba yung trend po at iikot yon. Agresibo na raw ang PhilHealth sa pagpapalawak ng mga benepisyo. Tinaasan na nga raw nila ng 30% ang ilang benefit packages at sa susunod na taon, tataasan pa nila ito ng 50%. Aabot na nga raw sa 440 billion pesos ang nakalaan nilang pondo para sa 2025 na pandagdag sa mga benepisyo. Matatanda ang tinanggalan ng subsidiya ang PhilHealth sa 2025 national budget. Mismong si Pangulong Marcos sumang-ayon dito dahil hindi naman daw ito nagagamit ng PhilHealth at natitenga lang sa bangko. Pero saan nga ba dinadala ng PhilHealth ang ibinibigay sa kanila noong subsidiya ng gobyerno? The subsidy from the national government receive po ng ating kahera and ito po ay pinapasok natin dalawang bagay po. Benefit payment, pambayad natin sa mga benepisyo. Pag hindi po natin magagamit, Mr. Chair, of course we have also collection from the direct contributors, ay pinapasok po natin ito sa investment po. You don't know how to run a health insurance program. Yun po ang problema natin. At yan ang dahilan kung bakit merong zero subsidy. Pasensya na po. Sabi ng DOH, maraming pera ang PhilHealth. Sa ngayon nga raw, meron itong 150 billion na surplus o sobrang pondo, 281 billion na reserve fund at 489 billion na investment fund. Ang surplus na ito ay resulta ng mababang pagbayad ng benepisyo sa mga lumipas na taon. Kaya naman ang mga pamilyang Pilipino ay nagbabayad ng mataas mula sa kanilang bulsa. Saan ba nanggaling lahat ng pera namin? First reason po is it's been 12 years since the case packages have been enhanced. Pangalawa po, nung pandemic po, yung COVID, very few were going to the hospitals for treatment. Kaya nagkukumpol yung pera. Yung pangatlo po is we still have to implement the increase in premium contributions kasi nakaset na yan by law diba? Sabi ng PhilHealth, wala silang kapangyarihan para ibaba ang kontribusyon ng kanilang mga miyembro pero nangako silang irerekomenda nila ito sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.